Red Dog, Blue Pheasant, Green Bull. Kadalasang may ganitong klaseng palayaw ang mga Marine Admirals. Alam naman natin kung gaano kahilig si Oda sa mga tema katulad na lang ng original na 7 Warlords na base sa iba't ibang hayop tulad ng crocodile, gecko at hawk. O katulad ng Big Mom Pirates na base sa mga merienda katulad ng smoothie, cracker at pudding. Sa mga high-ranking Marines naman, meron din silang tema na nakabase sa 12 Chinese zodiac animals. Una natin itong nakita sa mga admirals, pero hindi lang ito limitado sa kanila. Meron ring ganyang klaseng palayaw yung mga hindi pa admiral pero may potensyal na maging admiral sa hinaharap, katulad nitong si Gion. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paanong ang mga palayaw na ito ay sinisimbolo hindi lang ang kanilang devil fruit powers, kundi pati na rin ang personalidad nila. Sa ganitong paraan, baka magawa rin nating mahulaan kung ano ba ang devil fruit powers noong mga tauhan kahit hindi pa ibinubunyag sa storya. Isa pa, maaari ring clue ang pattern ng mga palayaw na ito kung paano naging dating Marine Admiral talaga si Dragon bago siya naging revolutionary at kung ano ba talaga ang kapangyarihan niya. Simulan nating pag-usapan ang kasalukuyang Fleet Admiral ng mga Marines, si Sakazuki. Ang palayaw niya na Akainu ay mainam na maitranslate sa Red Dog. Ang red sa kanyang palayaw ay sumisimbolo hindi lang ng kanyang mainit at nagbabagang personalidad, kundi pati na rin sa kanyang kapangyarihan na galing sa magma fruit. Bilang isang logya, binigyan siya nito ng kakayahang maging magma human, kung saan kaya niyang gawing magma ang kanyang katawan na kayang lusawin ng lahat kahit pa ang apoy. Ang dog naman sa kanyang palayaw ay makikita sa kanyang mabangis at agresibong personalidad. Kitang-kita naman natin ito sa Marineford War kung saan binangga niya ang halos lahat ng humarang sa daanan niya, kasama na si Whitebeard. Isa ring katangian ng aso na makikita sa kanya ang pagka-loyal. Kung ang ibang admirals na sila Kizaru at Aokiji ay ilang beses nating nakitang nagduda sa filosofiya ng mga Marines at minsan ay sumuway pa nga sa mga utos, si Sakazuki ay walang alinlangan tinutupad ang trabaho niya. Pero itong loyalty niya ay hindi loyalty sa mga Celestial Dragons ha. Katunayan, ilang beses pa nga nating nakita si Sakazuki na sumagot sa mga Gorosei at minsan pa nga isinisigawan sila. Ang loyalty niya ay loyalty sa sarili niyang hustisya. Hindi siya kailanman nagduda sa hustisya na ipinapatupad niya. Ang klase ng hustisyang ito ay may ipapahayag sa personal na motto ni Sakazuki, ang Thorough Justice. Sa madaling salita, hustisyang walang pinapalampas. Gusto niyang burahin ang lahat ng may potensyal na gumawa ng masama kahit pa magsakripisyo pa siya ng inosente para matupad ito. Kagaya na lang na nakita natin sa Ohara noong pinasabog niya ang barko ng mga inosente para sigurado na walang scholar ng Ohara na nakasama doon. Sunod naman nating pag-usapan ang dating Admiral rin at tila kabaliktaran ni Sakazuki, si Kuzan. Meron naman siyang palayaw na Aokiji o sa English ay Blue Pheasant. Sa mga di nakakaalam, ang pheasant ay isang uri ng makulay na ibon na kaya lang lumipad ng maliit na distansya. Kung titingnan ng itsura at galaw nito, mas malapit ito sa manok kaysa sa tradisyonal na ibon dahil mas madalas itong naglalakad o tumatakbo sa lupa kaysa lumilipad. Kaya nga siguro ito ang ginamit ni Oda para punan ang posisyon ng rooster sa Chinese zodiac. Ang blue naman sa palayaw ni Kuzan ay sinisimbolo ang kapangyarihan ng kanyang Ice Fruit. Gamit ito, kaya niyang pagyelohin ang lahat ng bagay, kahit pa ang sarili niyang katawan o ang mismong karagatan. Pinapakita rin ng kulay blue sa kanyang palayaw ang kanyang pagka-relax, mahinahon at chill na personalidad. Ilang beses natin siyang nakitang patulog-tulog lang kahit taglay niya ang isa sa pinakamataas na ranggo ng mga Marines. Kung si Sakazuki ay may personal na motto na Thorough Justice, ang kay Kuzan naman ay Lazy Justice. Pero kung iisipin natin, parang may hindi tama. Sa Chinese zodiac kasi, itinuturing ang rooster bilang isang masipag na hayop. Alam naman natin na alas 4 pa lang, gising at tumitilaok na ang mga yan. Pero si Kuzan ay kabaliktaran, sobrang tamad. Pero ang hindi pala natin alam, lately lang naging Lazy Justice ang motto niya. Dati pala, ang motto niya ay Burning Justice. Hindi kaya habang tumanda si Kuzan, unti-unti niyang na-realize na hindi perpekto ang hustisya ng world government. Yung dati niyang burning o nagbabagang hustisya na parang si Sakazuki ay lumamig na dahil sa mga nasaksihan niya. Pero alam nating lahat na hindi ganap na tamad itong si Kuzan. Kapag mayroong mga bagay na sa tingin niya ay importante, ay desidido ang pagkilos niya. Katulad na lang ng paglaban niya kay Sakazuki ng 10 araw sa pang-hazard. Normally, walang interes si Kuzan sa kapangyarihan. Pero noong nalaman niya na posible maging Fleet Admiral si Sakazuki, kinabol niya rin ang posisyong ito dahil hindi siya sang-ayon sa pamamaraan ng kapwa niyang admiral. Nagresulta nga ito sa pagdeduelo nila sa pang-hazard kung saan natalo si Kuzan at lumisan sa mga Marines kaysa mapasa ilalim sa pamumuno ni Sakazuki. Hindi pa malinaw kung ano ang pakay ni Kuzan sa pagsali sa Blackbeard Pirates pero nakakasigurado ako na hindi siya nandun para mamirata. Bago tayo magpatuloy, kung nag-i-enjoy ka sa mga ganitong klase ng analysis tungkol sa One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel para maging updated ka sa marami pa nating content na ilalabas. Paki-like rin sana itong Facebook page natin dahil magpo-post rin tayo ng mga exclusive videos natin doon.
Tuloy naman tayo sa pangatlo sa orihinal na admiral sa simula ng series, si Borsalino. May palayaw siya na Kizaru o Yellow Monkey. Ang yellow sa kanyang palayaw ay sinisimbolo ang kanyang logya na devil fruit na glint fruit. Ginawa siya nito na isang light human at binigyan ng kakayahan na gumalaw sa speed of light, gumawa ng mga bagay na gawa sa ilaw katulad ng espada, at tumira ng mga beams at lasers mula sa malalayong distansya. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya, pinili itong idagdag ni Vegapunk sa mga ginawa niyang human weapons na pasifista. Ang palayaw naman ni Borsalino na monkey ay angkop rin sa kanya. Bukod sa medyo hugis unggoy ang mukha niya, meron din siyang personalidad ng isang monkey na palabiro at medyo troll. Tuwing nagsasalita siya ay medyo mabagal at sarkastiko. Mahilig rin siyang mag-troll kung saan nagpapanggap siya na natatakot siya sa mga kalaban niya kahit pa sa mga tauhan na malinaw na mas mahina pa sa kanya. Mahilig siyang magsabi ng mga bagay katulad ng "Wow, kakatakot naman kayo" or "Ang lakas nyo naman." Pero alam naman natin na hindi matatakutin itong si Borsalino. Sa katunayan pa nga, noong nagkaalayan si Big Mom at Kaido sa Wano, walang takot siyang nagboluntaryo na pumunta doon para pigilan ng dalawang Yonko. Si Sakazuki pa nga ang nagsabi na huwag siyang magpadalos-dalos. Pero sa ilalim pala ng malatrol na personalidad ni Borsalino ay isang nalilitong nilalang. Kung si Sakazuki ay may thorough justice na sang-ayon sa brutal na pamamaraan ng world government at si Kuzan ay may lazy justice na salungat dito, si Borsalino ay mayroong motto na unclear justice na nasa gitna. Kahit pala ginagawa niya ang trabaho niya at sumusunod sa mga utos sa kanya, marami palang pagdududa sa puso niya. Lubos natin itong nakita sa Egghead kung saan conflicted siya sa naging paglaban niya sa mga dati niyang kaibigan. Sa huli ay sinaktan pa rin niya ang mga ito pero kitang-kita na labag ito sa kalooban niya. Umabot pa nga sa punto na mukhang nagpapanggap na siyang injured para hindi na siya mapilitang gumawa ng higit pa. Sa ngayon, nananatili pa ring unclear ang hustisya ni Kizaru pero sa tingin ko, malapit nang dumating ang pagkakataon kung saan kailangan na niyang pumili. Ang susunod naman ay isa sa mga pinakabagong admirals ng Marines, si Issho. Mas kilala siya sa palayaw na Fujitora o Purple Tiger. Bagong sali lang siya sa Marines sa kalagitnaan ng time skip pero na-promote kaagad siya sa posisyon ng admiral. Patunay lang ito ng lakas niya. Siya ang unang admiral na nakita natin na hindi kumain ng Logia Devil Fruit. Bagkus, kinain niya ang Paramecia Press Fruit na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ng gravity. Sa gravity rin na ito nanggaling ang purple sa kanyang palayaw. Pero kahit hindi Logia, katakot-takot pa rin ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya magpalipad o magpagalaw ng mga bagay kahit gaano pa kalaki. Maski mga bulalakaw ay kaya niyang hilahin mula sa kalawakan. Sa personalidad naman niya, bagay na bagay rin ang palayaw na tigre. Grabe kasi ang bangis at tapang nitong si Issho. Kahit nabaguhan pa lang sa Navy, determinado siya na baguhin ang pamamaraan ng institusyon na ito. Kahit pa ibig sabihin ay sumuway sa mga utos. Dahil dito, lagi niyang nakakabanggaan ng isa ring matapang na tauhan, si Sakazuki. Bukod sa pareha silang matapang, magkasalungat rin ang filosofiya nila. Ang personal motto nga ni Issho ay humane justice o makataong hustisya. Ang prioridad niya ay ang kaligtasan at kapakanan ng mga inosente kahit pa magresulta ito sa pagkabigo ng misyon niya. Kabaliktaran ito ng thorough justice ni Sakazuki na handang magsakripisyo ng mga inosente sa ngalan ng paglaban sa kasamaan. Bilang parte ng kanyang motto na humane justice, naging layunin ni Issho na buwagin ang sistema ng Shichibukai dahil matagal na itong nagdudulot ng pinsala sa mga inosente. Natupad niya nga ito sa pinakabagong Reverie matapos ibunyag ng mga hari ng Dressrosa at Alabasta sa ibang hari kung ano ang ginawa sa kanila ng mga Shichibukai. Susunod naman yung pangalawang admiral na idinagdag noong time skip para punan yung mga posisyon na iniwan ni Sakazuki at Kuzan. Ito ay si Aramaki, na mas kilala sa palayaw na Rokugyu o Green Bull. Iyong green sa kanyang palayaw ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan na galing sa Woods Devil Fruit. Bilang isang Logia, binibigyan siya nito ng kakayahan na maging gubat mismo. Sa isang iglap, kaya niya magpausbong ng maraming halaman at puno na pwede niyang gamitin pang-atake o panggapos sa mga kalaban. Ang bull naman sa kanyang pangalan ay sinisimbolo ang kanyang pagkadeterminado at pagkamatigas ang ulo. Kahit nga labag sa utos ng Fleet Admiral, isumugod siya sa Wano para huliin si Luffy at para na rin mapabilib si Sakazuki sa kanya. Kung ang kasabayan niyang si Issho ay nalapit ang filosofiya kay Kuzan, itong si Aramaki ay nagbana kay Sakazuki. Mukhang iniidolo pa nga niya ito. Ang kanyang personal na motto ay Determined Justice. Kagaya ng thorough justice ni Sakazuki, handa rin siyang magsakripisyo ng inosente para matupad ang hustisya niya. Pero mukhang mas baliko pa nga siya kay Sakazuki dahil itinuturi niya talaga ang mga Celestial Dragons bilang mga Diyos na pwedeng gawin ang lahat ng kagustuhan nila. Naniniwala rin siya na kailangan ng pagkakaroon ng hierarkiya sa mundo at mas ikarapatan ang mga nakatataas sa hierarkiya na ito na gawin ang lahat ng gusto nila sa mga nakakababa sa kanila.
Itong unang 5 tauhan na pinag-usapan natin ay yung mga officers na naging admiral na. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi limitado ang Zodiac nickname sa mga admirals. Meron rin mga vice admirals na nagtataglay nito dahil nga may potential sila na maging admiral sa hinaharap. Isa sa mga potential admirals na ito ay si Vice Admiral Gion. Meron siyang palayaw na Momosagi o Pink Rabbit. Sila Aramaki at Issho nga ang pumalit kila Sakazuki at Kuzan bilang mga admirals. Pero isa si Vice Admiral Gion sa mga pinag-iisipan nilang bigyan noong posisyon na iyon. So dun pa lang, masusukat na agad natin ang lakas niya. Siguradong nasa tuktok siya ng mga Vice Admirals dahil nga muntik na rin siyang maging admiral. Sa kasamaang palad, napakakonti pa lang ng alam natin sa kanya dahil minsan pa lang siya lumalabas sa storya. Pero kung titingnan natin yung pattern ng ibang Zodiac officers, malamang ay meron rin siyang Devil Fruit ability. Hindi pa nga lang nabubunyag. Pero sa tingin ko, meron naman ng sapat na impormasyon para mahulaan natin ang kapangyarihan niya. Una, meron siyang nickname na Pink Rabbit. Sa Chinese Zodiac nga, ang mga rabbit ay tinuturing na palakaibigan at sikat. Ang color pink naman ay kadalasang nauugnay sa pagkababae at romance. Binanggit rin sa atin na kadalasan niyang ginagamit ang mapang-akit niyang pakikitungo para manghalina ng mga pirata. Base dito, masasabi ko na baka malapit kay Boa Hancock yung Devil Fruit ability niya. Sa tingin ko, meron siyang Paramecia Charm Fruit kung saan kaya niyang mapasunod sa kanya ang mga tao na nababaitan sa kanya. Parang combination lang ng Devil Fruit ni Hancock at Tama. Sunod naman nating pag-usapan ang isa ring admiral candidate, si Vice Admiral Shaton o mas kilala bilang Tokikake o Brown Pig. Katulad ni Gion, isa rin siya sa mga frontrunners na pinag-iisipang bigyan ng posisyong admiral noong time skip. So kagaya ni Gion, nasa tuktok rin ang lakas nito ng mga Vice Admirals. Kulang rin ang impormasyon sa kanya dahil minsan lang rin siya lumalabas sa storya. Pero alam natin na ilang beses niya raw niligawan si Gion, kaso paulit-ulit siya nitong tinanggihan. Mahilig raw siya sa mga magagandang babae at lagi niya silang ina-address bilang pretty woman kapag kausap sila, lalo na si Gion. Hindi daw maganda ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya Marines, pero gustong-gusto siya ng mga normal na mamamayan. So malamang ay isa siyang tipo ng Marine na pumoprotekta sa mga inosente. Hindi pa rin naibubunyag ang Devil Fruit niya, pero base sa kanyang nickname na Brown Pig, sa tingin ko, nakakain siya ng Paramecia Mud Fruit. Sa putik nga kasi kadalasang nauugnay ang kulay na brown at pati na rin ang mga baboy. Medyo similar nga ito sa kapangyarihan ni Caribou, pero ito ay Paramecia imbes na Logia. Ibig sabihin, kaya niya lang gumawa ng putik mula sa kanyang katawan pero hindi niya kayang maging putik mismo kagaya ng ibang Logia users. Ang susunod naman ay isa ring tauhan na hindi masyadong naaalala ng marami. Ito ay si Tensei o mas kilala bilang Kurama o Black Horse. Hindi kagaya ni Gion at Shaton, hindi direktang sinabi na admiral candidate rin itong si Kurama. Pero base sa nickname na meron siya, ligtas na sigurong i-assume na oo. Siya ang pinuno ng isang espesyal na sangay ng mga Marines, ang Marine Bureau of Investigation. Inaatasan ng organisasyon na ito na kumalap ng impormasyon at datos tungkol sa mga pangyayari na nasa ilalim ng jurisdiction ng mga Marines. Kumbaga, parang Cypherpol pero nasa ilalim ng Marines at ng Fleet Admiral. Una natin silang nakilala pagkatapos ng Reverie kung saan inutusan sila ni Fleet Admiral Akainu na mag-imbestiga tungkol sa mga pangyayari sa pag-atake ng Revolutionary Army sa Reverie, pagkamatay ni King Cobra, at pagkawala ni Princess Vivi ng Alabasta. Hindi pa malinaw kung ano ang kapangyarihan at personalidad nitong si Tensei. Pero dahil siya ang pinuno ng isang investigation unit, mahihinuhan natin na isa siyang matalinong tao na may espesyalisasyon sa pagkalap ng impormasyon at pag-eespiya. Base dito, ang nakikita kong angkop na Devil Fruit para sa kanya ay ang Logia Shadow Fruit. Meron nang ang Paramecia Shadow Fruit na kinain ni Gecko Moria. Pero itong Logia Fruit ay nagbibigay kay Tensei ng kakayahan na maging anino mismo. Magagawa niyang gumalaw at magtago sa mga anino na makakatulong sa pag-iimbestiga at pagkalap ng impormasyon. Bagay na bagay para sa pinuno ng detective na mga Marines. Siyempre, theory pa lang ang mga ito dahil hindi pa naman pinapakita ang mga kapangyarihan nila. Kung iba ang nasa isip mong Devil Fruit abilities nila Gion, Shaton at Tensei, ay comment mo na yan sa baba. Itong unang 8 Marines na binanggit natin ay yung mga officers na kumpirmadong taglay ang Zodiac nicknames. Malinaw na silang binansagan ng mga palayaw na yan sa storya. Pero kung natatandaan ninyo, may 12 hayop nga sa Chinese Zodiac. So meron pang ang 4 na natitira. Posible naman na hindi pa sila lumalabas sa storya. Pero sa palagay ko, mas malamang na nakilala na natin ang mga ito at hindi pa lang pinapakita yung palayaw nila. Sunod naman natin pag-usapan ang Zodiac animal na dragon. Wala pa nga tayong nakikitang ganyang palayaw. Pero sa tingin nyo, sino kaya yung tauhan sa storya na naging parte ng Marines, may sapat na lakas para maging admiral or at least admiral candidate at may kinalaman sa nickname na dragon? Sino pa kundi ang tatay ng ating bida,
si Monkey D. Dragon. Siguradong meron sa inyo ang magsasabi na hindi nga tugma yan dahil tunay niyang pangalan ng dragon at hindi naman niya palayaw. Pero hindi ba nakita na natin siyang binansagan, The Rebellious Dragon? Hindi ba isang klase rin niya ng palayaw? So posibleng-posible na ma-adapt yung tunay niyang pangalan bilang palayaw. Baka nga kaya pa siya nabigyan ng palayaw na dragon dahil sa pangalan niya. Tumutugma rin ito sa mga impormasyon na alam natin tungkol sa kanya. Nakumpirma nga natin kamakailan na dati siyang parte ng mga Marines. Umalis nga lang siya dahil hindi siya natuwa sa hustisya na nakita niya. At kung naging parte siya ng Marines, hindi na malayo na naging Admiral o Admiral candidate siya, considering yung lakas niya. Lahat naman siguro sasang-ayon sa akin na isa sa mga pinakamalakas na tauhan sa storya itong si Dragon. Ngayon kung nagkaroon siya ng Zodiac nickname, ano naman kaya ang kulay niya? Ano ba yung kapangyarihan na kadalasang nakikita sa kanya? Hangin ba? Di ba nakitaan rin natin siya nang nagdadala ng pag-ulan at pagkidlat? So hindi ba mas angkop ang bagyo? At anong kulay ang kadalasang nakaakibat sa bagyo? Hindi ba gray dahil nga sa makulimlim na mga ulap? Dahil dyan, pinakaangkop nga ang palayaw para sa kanya na Gray Dragon. Ang susunod naman na zodiac animal ay ang goat. Ang nakikita ko na pinakapasok sa posisyong yan ay ang dating Fleet Admiral ng mga Marines, si Sengoku the Buddha. Sa tingin ko nga na nagkaroon rin siya ng palayaw na Golden Goat noong panahon niya. Siyempre bilang dating Admiral, malamang ay nagkaroon rin siya ng ganitong klaseng nickname kagaya ng lahat ng Admiral na nakilala natin. Malinaw naman siguro kung saan galing ang gold dahil nga ito ang kulay ng Devil Fruit powers niya na Mythical Zoan Buddha. Pero bakit naman goat? Una, dahil nga lagi natin siyang nakikitaang may kasamang alagang kambing na para bang spirit animal niya ito. Pangalawa, ang goat nga sa Chinese zodiac ay mostly associated sa kapayapaan at nakita nga natin ito kay Sengoku kung saan pinanitili niya ang kapayapaan sa mga teritoryo ng world government noong termino niya bilang Fleet Admiral. Ang malaking digmaan lang na nangyari ay ang Marineford War na naganap sa pagtatapos ng termino niya. Pero maliit lang ito kumpara sa mga kaguluhang nangyayari sa termino ni Fleet Admiral Sakazuki, lalong-lalo na ang paparating na Final War. Bukod pa rito, kadalasan ring nauugnay ang kapayapaan sa Buddha, lalong-lalo na ang inner peace. Bilang Admiral at Fleet Admiral, pinairal niya ang personal motto niya na Reigning Justice, kung saan ginawa niyang number 1 priority ang pagpapatupad ng hustisya niya. Yun nga lang, hindi siya tutol sa paggamit ng hindi malinis na paraan sa pagpapatupad nito, katulad na lang ng pag-utos niya sa pagpatay sa mga scholars ng Ohara dahil nga kaya nilang hanapin ang mga ancient weapons, at pagpayag niya sa pakikipag-alyansa sa mga piratang Shichibukai para ipatupad ang batas ng world government. Ang susunod naman na zodiac animal ay ang rat. Syempre, kung si Sengoku ay nagkaroon ng nickname, sa tingin ko, nagkaroon rin nito ang matalik niyang kaibigan at kasabayan na si Vice Admiral Churu. Isa siya sa mga pinaka-senior at respetadong officers ng mga Marines kaya hindi malabo na naging Admiral candidate siya sa isang punto. At kung naging Admiral candidate siya, ay syempre nagkaroon rin siya ng palayaw. Sa tingin ko nga, ang pinaka-angkop na palayaw para sa kanya ay ang White Rat. Sa Chinese zodiac kasi, ang rat ay tinuturing bilang matalinong hayop, habang si Churu naman ay kilala sa Navy dahil sa taglay niyang kaalaman at karanasan. Kahit si Doflamingo ay kinakatakutan siya noong panahon niya. Ang white naman sa palayaw niya ay angkop para sa Devil Fruit ability ni Churu. Kumain nga siya ng Paramecia wash-wash fruit kung saan kaya niyang gawing malinis ang mga tao sa pamamagitan ng paglalaba at pagsasampay sa kanila. Kaya rin ng kapangyarihang ito na bawasan ng kasamaan sa loob ng taong nilalabahan niya kaya epektibo ito sa mga pirata. Ang panghuli naman sa mga zodiac animals ay ang snake. Sa kasamaang palad, wala nga akong nakikitang tauhan na pasok sa posisyong ito. Malamang ay isa itong bagong tauhan na hindi pa pinapakilala sa storya dahil late na rin naman pinakilala yung iba katulad nila Gion at Chaton. Or posible rin naman na pinanghawakan ang palayaw na ito ng isang dating admiral na namatay o nagretiro na. Ano mga ka-scholar? Sang-ayon ka ba sa mga binanggit natin ngayong araw? Sa tingin mo ba may ibang may taglay ng palayaw ng dragon, goat, rat at snake? May iba ka bang ideya tungkol sa mga devil fruits ni Chaton, Gion at Tensei? I-comment mo na nga lang yan sa ibaba. Kung mahilig ka naman sa mga theory, baka gusto mong malaman kung ano ang theory natin tungkol sa dahilan ng pag-atake ng ancient robot sa Marichua 200 years ago at kung ano nga ba ang power source nito. I-check mo na lang ang video natin tungkol dyan.